tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pag-atake gamit ang mga missile at drone ang inilunsad ng grupong Houthi laban sa mga puwersa ng gobyerno ng Yemen na pinatatakbo at sinusuportahan ng Saudi Arabia. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking pagsalakay sa loob ng nakalipas na ilang taon na nagdulot ng malubhang pinsala at matinding alarma sa buong rehiyon ng Middle East. Ayon sa mga ulat, ang biglaang pag-ataking ito ay naglalayong paralisahin ang kakayahang militar ng koalisyon. Ginamit ng rebelding grupong Houthi ang kanilang mga sopistikadong ballistic missile at tumpak na mga attack drone upang targetin ang iba't ibang estratehikong lokasyon ng militar. Kabilang sa mga binomba ang mga base militar sa Al-Ruwaik, Al-Abor at Al-Wadiya. Ang sabay-sabay na pagsabog sa mga lugar na ito ay nagdulot ng malawakang takot at kaguluhan sa mga sundalong nakatalaga roon na hindi handa sa ganoong kalakas na pag-atake. Sa isang opisyal na pahayag mula sa tagapagsalita ng Houthi, ipinagmalaki nila na daan-daang sundalo ng kanilang kalaban ang napatay at nasugatan sa operasyong ito. Bukod sa malaking bilang ng mga nasawi, marami ring kampo militar, bodega ng supply, imbakan ng mga armas, at malalaking sasakyang pandigma ang tuluyang nawasak at naging abo dahil sa tindi ng mga pagsabog mula sa mga misail. Kinumpirma ng mga lokal na opisyal ng depensa ng Yemen na hindi bababa sa 58 sundalo ng pamahalaan ang napatay sa madugong insidente. Dose-dosenang iba pa ang nagtamo ng malulubhang sugat at kasalukuyang ginagamot sa mga kalapit na ospital. Ang bilang ng mga nasawi ay inaasahang tataas pa dahil sa kritikal na kondisyon ng maraming biktimang naapektuhan ng pagsabog. Isang partikular na trahedya ang naganap sa isang kampo militar sa Marib, kung saan tinamaan ng ballistic missile ang mga sundalo habang sila ay nagtitipon para sa kanilang regular na pagsasanay sa umaga. Sa mismong tagpong iyon, hindi bababa sa 45 sundalo ang agad na namatay. Ang mabilis at walang babalang pag-atake ay nag-iwan ng malaking pinsala at matinding lungkot sa buong hanay ng militar ng Yemen. Si Yahya Saree, ang opisyal na tagapagsalita ng grupong Houthi, ay nagpahayag na ang kanilang ginawang marahas na hakbang ay isang depensibong tugon. Ayon sa kanya, namataan nila ang malawakang paggalaw at paghahanda ng mga sundalo ng Saudi Arabia na nasa huling yugto na umano bago ilunsad ang isang opensiba laban sa mga teritoryong kasalukuyang kontrolado ng Houthi sa Yemen. Naglabas din ng matinding babala si Saree laban sa pamahalaan ng Saudi Arabia na huwag nang magtangkang magsagawa ng anumang aksyong militar laban sa mga mamamayan ng Yemen. Binigyan diin niya na kung magpapatuloy ang Riyadh sa mga plano nito. Tiyak na haharap ito sa mas mabigat at mas mapanirang mga kahihinatnan. Hinimok din niya ang kanilang mga taga-suporta na ipagpatuloy ang paglaban sa koalisyon. Bilang tugon sa mapanirang pagsalakay na ito, ang kagawaran ng depensa ng pamahalaan ng Yemen ay nagpalabas ng isang matigas na pahayag. Kinondena nila ang pag-atake at nangakong maglulunsad ng kaukulang pagganti sa tamang oras at sa pinakaangkop na lugar. Sinabi ng mga opisyal na hindi nila hahayaang lumipas ang krimeng ito nang walang hustisya para sa kanilang mga nasawing kasamahan sa serbisyo. Ang mga lokasyong naging target ng Houthi ay may malaking estratehikong kahalagahan sa labanan. Ang Al-Ruwaik ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng probinsya ng Marib, habang ang mga pasilidad sa Al-Abr at Al-Wadiya ay nasa lalawigan ng Hadramaut malapit mismo sa hangganan ng Saudi Arabia. Ang pag-atake sa mga lugar na ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Houthi na abutin ang mga sensitibong lugar malapit sa hangganan. Ang base militar sa Al-Ruwaik ay nagsisilbing pangunahing sentro ng komunikasyon at pagsasanay para sa mga puwersang sumusuporta sa gobyerno. Dahil sa estratehikong posisyon nito malapit sa mga balon ng langis sa Marib, ang pagkasira ng infrastruktura rito ay nagdudulot ng malaking dagok sa kakayahang militar at pang-ekonomiya ng pamahalaan na kasalukuyang nakikipaglaban upang mapanatili ang kontrol sa rehiyon. Samantala, ang mga pasilidad naman sa Al-Abro at Al-Wadiya ay mga kritikal na daanan para sa trapiko ng mga tao at kargamento sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia. Ang pag-atake sa mga transit point na ito ay naglalayong putulin ang linya ng supply at tulong militar na nagmumula sa Riyadh na lalong nagpapahirap sa koordinasyon ng mga puwersang nagtatanggol sa pamahalaang kinikilala ng United Nations. Upang maunawaan ang lalim ng hidwaang ito, dapat balikan ang kasaysayan noong taong 2015 nang mamagitan ang koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia sa digmaang sibil sa Yemen.
Ang layunin ng koalisyon ay ibalik sa kapangyarihan ang gobyerno at labanan ng impluwensya ng Houthi na sinasabing sinusuportahan ng Iran. Ang hidwang ito ay nagbunga ng isa sa pinakamalubhang krisis na makatao sa buong mundo. Pagkatapos ng maraming taon ng madugong labanan, nagkaroon ng pansamantalang pag-asa para sa kapayapaan ng magkasundo ang dalawang panig sa isang tigil putukan noong taong 2022. Bagaman hindi perpekto, ang kasunduang ito ay nagpahinto sa mga pangunahing sagupaan at nagbigay ng pagkakataon para sa makataong tulong na makarating sa mga naghihirap na mamamayan ng Yemen. Gayunpaman, ang marupok na kapayapaang ito ay tuluyan ng gumuho sa mga nakalipas na buwan dahil sa muling pag-init ng tensyon at serye ng mga pag-atake mula sa magkabilang panig. Ang kawalan ng tiwala at hindi pagtupad sa mga tuntunin ng kasunduan ay nagbunsod sa muling pagsiklab ng digmaan na nagpapakita na ang solusyong pampolitika sa krisis sa Yemen ay nananatiling mahirap makamit sa kasalukuyan. Ang opisyal na pagkasira ng tigil putukan ay lalo pang naging malinaw noong ika-13 ng Hulyo nang salakayin ng Houthi ang isang paliparan sa Saudi Arabia. Ang pag-ataking iyon ay ginawa bilang pagganti sa naunang pambobomba ng koalisyon sa paliparan ng Sana na siyang kabisera ng Yemen. Ang palitang ito ng mga pagsalakay ay nagmarka ng pagtatapos ng anumang natitirang diplomatikong pagsisikap para sa kapayapaan. Isa pa sa mga pangunahing dahilan ng muling paglalaban ay ang kontrobersyal na pagbabawal sa paglalayag at blockade na ipinatupad ng Saudi Arabia laban sa mga daungan ng Yemen. Inakusahan ng Houthi ang Riyadh ng sadyang pagpigil sa mga supply ng pagkain at gamot, bagaman mariing itinanggi ng Saudi Arabia ang paratang na ito at sinabing layunin lamang nitong pigilan ang pagpupuslit ng mga armas mula sa Iran. Bago pa man ng malaking pag-ataking ito, nagkaroon na ng mga seryosong sagupaan sa katimugang bahagi ng lungsod ng Hodeidah noong nakaraang buwan, kung saan hindi bababa sa 16 na sundalo ng pamahalaan ang napatay. Ang patuloy na labanan sa Hodeidah na isang kritikal na daungan para sa makataong tulong ay nagpapakita na ang sitwasyon sa bansa ay matagal nang nasa bingit ng malawakang pagsabog. Ang muling paglakas ng digmaan sa Yemen ay nagdudulot ng matinding pangamba sa buong pandaigdigang komunidad dahil sa posibleng epekto nito sa katatagan ng Middle East at sa pandaigdigang supply ng langis. Ang Yemen ay matatagpuan sa isang napakahalagang ruta ng kalakalan sa dagat at ang anumang kawalan ng katatagan dito ay maaaring magbunga ng mas mataas na presyo ng mga bilihin sa buong mundo, kabilang na sa Asia. Nanawagan na ang United Nations at iba pang mga bansa para sa agarang pagpipigil at pagbabalik sa mesa ng negosasyon upang maiwasan ang mas malalang sakuna. Nagbabala ang mga ahensya ng tulong na ang muling pagsiklab ng malawakang labanan ay magpapalala lamang sa nararanasang gutom at kahirapan ng milyon-milyong sibilyan sa Yemen na matagal nang nagdurusa dahil sa kakulangan ng sapat na supply. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa Yemen habang naghahanda ang magkabilang panig para sa posibleng mas marami pang sagupaan. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito at maghahatid ng pinakasariwang impormasyon ukol sa sigalot na ito. Isang matinding babala ang naging sentro ng tensyon ngayon sa gitnang silangan matapos magbanta ang Iran. Nalulumpuhin nito ang buong supply ng kuryente sa mga bansa sa Gulpo. Ayon sa mga ulat, nangako ang Tehran na ilalagay sa kabuuang kadiliman ang rehiyon kung sakaling atakihin ng Estados Unidos ang kanilang sariling mga infrastrukturang pang-enerhiya. Ang banta ay direktang tugon sa mga naunang pahayag ng Washington. Ibinunyag ng isang opisyal mula sa rehiyon ng Gulpo sa ahensyang AFP na ang babalang ito ay ipinadala noong nakaraang linggo. Ayon sa ulat, tahasang sinabi ng Iran na magkakaroon ng sunod-sunod na malawakang blackout sa mga karatig bansa kapag nag-utos si Pangulong Donald Trump ng pag-atake sa kanilang mga planta. Kinumpirma rin ng isa pang mataas na opisyal ang seryosong mensaheng ito na nagmula mismo sa pamahalaan ng Iran. Bagaman hindi ito ang unang pagkakataon na naglabas ng banta ang Iran, binigyang diin ng mga analis na ang pinakahuling babala ay itinuturing na lubhang seryoso at mapanganib. Hindi tulad ng mga nakaraang pahayag, ang mensaheng ito ay may kasamang detalyadong plano at listahan ng mga partikular na target. Ipinapakita nito ang kahandaan ng Tehran na isakatuparan ng kanilang banta sa oras na magsimula ang anumang gulo. Kabilang sa mga pangunahing target na tinukoy ng Iran ay ang mga malalaking planta ng kuryente at mga pasilidad para sa desalinisasyon o pag-alis ng asin sa tubig dagat. Napakahalaga ng mga pasilidad na ito dahil dito umaasa ang malaking bahagi ng populasyon sa rehiyon ng Gulpo para sa inuming tubig at pang-araw-araw na pangangailangan.
Ang pagkasira ng mga ito ay magdudulot ng isang malubhang krisis sa kaligtasan. Sa kabila ng mga lumabas na ulat at kumpirmasyon mula sa mga diplomatikong pinagkukunan, nananatiling tahimik ang pamahalaan ng Iran at hindi pa naglalabas ng anumang opisyal na pahayag hinggil dito. Ang pananahimik na ito ay nagdudulot ng higit na pangamba sa mga karatig bansa na patuloy na nagbabantay sa bawat galaw ng militar ng Iran. Ang kawalan ng tugon ay tinitingnan bilang taktika upang panatilihin ang tensyon. Ang matinding babalang ito mula sa Tehran ay sumunod sa naging banta ni Pangulong Donald Trump na maglulunsad ang Amerika ng pinakamalaking atake militar mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig laban sa Iran. Ang pahayag na ito ng leader ng Amerika ay nagdulot ng malaking takot sa buong mundo dahil sa posibleng pagsiklab ng isang malawakang gyera na yayanig sa pandaigdigang ekonomiya at katatagan sa rehiyon. Gayunpaman, nagbago ang ihip ng hangin nang bawiin ni Pangulong Trump ang kanyang plano sa huling sandali bago ang nakatakdang operasyon militar. Ayon sa mga ulat, ang desisyong ito ay bunsod ng matinding pakiusap at apela mula sa mga leader ng Saudi Arabia, United Arab Emirates o UAE at Qatar. Nagpahayag ang mga bansang ito ng pangamba na sila ang unang makararanas ng matinding ganti mula sa puwersa ng Iran. Bukod sa pakiusap ng mga kaalyadong bansa sa Gulpo, umaasa rin ang pamahalaang Amerikano na magkakaroon ng diplomatikong solusyon at breakthrough sa mga susunod na negosasyon sa Tehran. Ang hakbang na ito ay naglalayong maiwasan ang madugong labanan at mapanatili ang kapayapaan sa daigdig. Ngunit nananatiling marupok ang sitwasyon habang ang magkabilang panig ay patuloy na nagpapakita ng kanilang puwersang militar. Iniulat din ng mga pangunahing pahayagan sa Estados Unidos na seryosong pinag-isipan ni Trump ang pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Iran, isang banta na paulit-ulit niyang binabanggit sa kanyang mga talumpati. Ang ganitong uri ng operasyon ay naglalayong pilayin ang ekonomiya ng Iran na nakasalalay sa produksyon ng langis, ngunit may kaakibat itong napakalaking panganib para sa seguridad ng buong mundo. Kung babalikan ang kasaysayan ng kanilang alitan, noong kalagitnaan ng Hulyo ay nagbanta na si Trump na wawasakin ang mga tulay o planta ng kuryente ng Iran sa tuwing may magaganap na pag-atake sa mga barkong naglalayag sa Strait of Hormuz. Ang rutang ito ay napakahalaga para sa pandaigdigang kalakalan ng langis, kaya naman ang anumang banta sa seguridad dito ay agad na nagpapataas sa presyo ng petrolyo sa merkado. Bilang tugon sa mga banta ng Amerika, nagbabala ang Tehran na ipatutupad nila ang prinsipyong mata sa mata o gantihan sa anumang aksyon laban sa kanila. Ipinapakita ng doktrinang ito ng Iran na hindi sila aatras sa labanan at handa silang gumamit ng dahas upang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang ganitong deklarasyon ay lalong nagpapahirap sa mga diplomatikong pagsisikap na mapayapa ang lumalalang krisis. Sa gitna ng sigalot na ito, ang mga bansa sa rehiyon ng Gulpo ang labis na naaapektuhan at nagdurusa sa mga epekto ng sagupaan ng dalawang higante. Sila ang direktang nakasasakop sa heograpiya ng labanan at madalas na nagiging biktima ng mga retaliatory strikes. Ang kanilang mga mamamayan ay patuloy na namumuhay sa takot dahil sa banta ng biglaang pag-atake sa kanilang mga komunidad at pinagkukunang yaman. Sa mga nakarang serye ng pag-atake, hindi lamang mga base militar ng Estados Unidos ang naging target ng mga missile at drone ng Iran, kundi maging ang mga sibilyang infrastruktura. Kabilang dito ang mga refinery ng langis, mga daungan at mga paliparan sa iba't ibang panig ng rehiyon. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at nagpakita ng kakayahan ng Iran na dumaan sa mga depensa. Bagaman nagkaroon ng mga kasunduan sa pagtigil ng putukan o ceasefire noong buwan ng Abril at Hunyo, hindi nito tuluyang napigilan ang mga marahas na insidente sa rehiyon. Patuloy pa rin ang mga paminsan-minsang pag-atake na nagpapakita kung gaano karupok ang kapayapaan sa gitnang silangan. Ang bawat panig ay tila naghihintay lamang ng pagkakataon upang muling magpalitan ng mga mapanirang misay laban sa isa't isa. Nang tuluyang masira ang kasunduan sa pagtigil ng putukan noong Hulyo, mabilis na tumindi ang mga pag-atake sa magkabilang panig, kapwa sa laki ng pinsala at sa dalas ng paglulunsad nito. Ang muling pagkasira ng negosasyon ay naghudyat ng mas marahas na yugto ng tunggalian, kung saan ang bawat bansa ay naguunahan sa pagpapakita ng their kapangyarihan nang walang pakialam sa magiging epekto nito sa mga mamamayan. Sa pinakahuling serye ng mga pag-atake, ang Kuwait at Bahrain ang naitatalang pinaka-naapektuhan at madalas na target ng mga opensiba. Dahil sa kanilang lokasyon at pakikipag-alyansa sa Estados Unidos, naging madaling target ang dalawang bansa para sa mga retaliatory strikes ng Iran.
Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng matinding alarma sa kanilang mga pamahalaan na agad na naghigpit ng kanilang seguridad sa bansa. Ang tensyong ito ay nagdudulot din ng malaking pangamba sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, lalo na sa supply ng langis na dumadaan sa gitnang silangan. Dahil ang rehiyon ang pangunahing pinagmumulan ng petrolyo sa buong mundo, anumang banta ng blackout o pagkasira ng mga pasilidad ay maaaring magbunga ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis na tiyak na mararamdaman ng mga mamimili sa iba't ibang panig ng mundo. Nanawagan na ang iba't ibang bansa at mga internasyonal na organisasyon para sa agarang deeskalasyon ng tensyon upang maiwasan ang isang makasaysayang sakuna. Binigyang diin ng United Nations ang kahalagahan ng diplomasya at pag-uusap upang resolbahin ang sigalot ng hindi gumagamit ng dahas. Gayunpaman, nananatiling mailap ang kapayapaan habang patuloy ang pagpapakita ng lakas ng mga bansang sangkot sa gulo. Para sa Pilipinas, ang krisis na ito ay may direktang epekto dahil sa libu-libong overseas Filipino workers o OFWs na kasalukuyang nagtatrabaho sa rehiyon ng Gulpo. Ang banta ng malawakang blackout at pagkasira ng supply ng tubig ay maaaring maglagay sa kanila sa matinding panganib. Kaya naman patuloy na binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon upang masiguro ang kaligtasan at posibleng paglikas ng mga OFW. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang kapayapaan sa gitnang silangan ay nakasabit sa isang napakarupok na balangkas ng kapangyarihan at interes. Ang banta ng Iran na ilagay sa kadiliman ang buong Gulpo ay patunay lamang na ang digmaan sa modernong panahon ay hindi lamang sa larangan ng labanan, kundi sa pagpigil sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Tututukan natin ang mga susunod na kaganapan dito lamang